Gusto ko yung pinaglalaban ng taong to eh. Tara, pakinggan natin. Mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa. 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Nakailang committee hearings na. Ang binabanggit palagi, puro ayuda. Pinagsisigawan na ng mga manggagawa, itaas nyo yung sahod. Bibigyan nyo yung mga manggagawa, 1,500 na ayuda. Anong klaseng pambabastos yan? Parang namamalimos yung mga manggagawa. Kung bibigyan nyo ng ayuda mga manggagawa ng 1,500, ang kahulugan yan, 50 pesos per day. Tanungin ko kahit sino dito sa bulwagang ito, may mabubuhay ng 50 pesos kada araw. Ang mga minimum wage earners at middle income earners natin, ang isa sa pinaka-apektadong sektor ng krisis na meron tayo ngayon, Mr. Chair. Yung mga waiter, yung mga security guard, yung mga pumapasok, mga nag-a-assist sa atin dito, mga minimum wage earners, pumapasok, nakamotor yung mga yan, nagpapagas. Alam ba yan ng DepDev? Alam ba yan ng DOF? Alam ba yan ng economic managers? Nabubuhay kayo lahat sa simulation nyo. Hindi nyo alam ang tunay na buhay at karanasan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mas pabor ang DepDev at economic managers na magbigay ng ayuda kaysa itaas ang sahod ng mga manggagawa. Yun yung pinupunto ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na hindi prioridad ng executive at ng administrasyon ang mga manggagawa. Pero yun yung Mr. Chair, nauna pang umuwi, DepDev Secretary. Mga tanong ng mga manggagawa nakapatungkol sa DepDev Also, Mr. Chair, let it be put on record na nauna ring umuwi. Ngayon lang nagpakita si Secretary Go. Malaking problema to, Mr. Chair. Dahil tayo, handa tayo, kahit abutin pa tayo ng madaling araw dito, okay lang sa amin. Nananawagan nga kami ng TUCP, magkaroon tayo ng emergency session para lang mapag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. Tapos anong maabutan natin? Mga sekretary mismo na uunang umuwi. Anong mensaheng pinaparating yan sa mga manggagawa? Na kahit nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna ng pagdurusa ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, nasaan ang mga sekretary natin? Anong pronouncement ng gobyerno sa mga wage earners natin? Wala tayong marinig. And this is exactly the platform, Mr. Chair. Pasensyoso ang mga manggagawa. Maintindihin ang mga manggagawa. Nag-antay nga kami hanggang ganitong oras para lang makausap yung mga economic managers natin na alam ng labor movement na nangunguna rin na humaharang sa any wage increase. Economic managers ang pumatay sa legislated wage increase 200 pesos. At alam din ng labor movement na economic managers ang nasa likod ng hindi pag-usad ng National Minimum Wage Bill, House Bill number 8081 dito sa House of Representatives. We all know that. Director, magkano po salary grade niyo, Director? 36. Magkano po per month yun? That would be 37. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200,000, 300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner. Lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. Ganyan ka-detached sa realidad ang mga economic managers natin. Maraming salamat po, Mr. Chair.